Sa panahon ng climate crisis, ano pa ang mga karagdagang dapat tingnan bago mo masabing ligtas tirhan ang isang lugar? Dito sa Project NOAA ng University of the Philippines, mapa ang kanilang panangga. Sa kanilang website, maaari mong makita kung delikado ba ang isang lugar. Know your neighborhood. Hindi lang yung bahay mo, kung hindi yung eskwelahan ni Junior, opisina ni Tatay, no? Makikita mo para kapag dumating yung panganib, no? Alam natin kung ano yung gagawin. Kapag merong sama ng panahon, ito yung mga pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng baha. So nakikita nyo, sanga-sanga yung mga sapa na nagdidikit sa mas malaking ilog hanggang ito ay umagos papunta sa dagat o sa lawa. Meron din mga landslide na pwedeng mangyari. At kung malakas ang hangin, pwedeng magka-storm surge. Yung pulang yon. So, yung lugar na yan, ang tawag dyan, lugar na mapanganib. Pagka may sama ng panahon at nalaman natin na yung ating bahay, eskwelahan o kaya opisina ay nasa lugar na panganib, dapat lilikas tayo. Pero saan ba lilikas? Doon sa mga puting lugar. Para hindi mahirapan, hanapin yung puting mga lugar na pinakaligtas, na pinakamalapit doon sa iyong tinatayo ang bahay o kaya sa iyong eskwelahan para hindi ka masyado mahirapan. Hindi ka na kailangan lumipat pa papuntang sa kabilang probinsya, doon na lang sa parehong barangay. Pwede nitong makita ang iyong bahay up close, pati na ang mga panganib na nakapaligid dito. Makikita mo, it's high resolution. Ang technology na to, ang tawag dito ay light detection and ranging para maisalarawan mo yung landscape, no, ng high resolution, barangay level, yung nasaan yung mapanganib at nasaan yung pinakaligtas sa isang lugar. Yun yung napaka-importante, yung pinakaligtas sa isang lugar kasi tumataas ang tsansa mo na mabuhay. Binuo ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazard noong 2012. Matapos tumama ang bagyong Sendong sa Mindanao. Ginusto ng pamahalaan na magkaroon ng responsive program for disaster risk reduction. Pinamunuan ito ng Department of Science and Technology at kumuha ito ng mga researchers. No? Researchers na ang ginagawa ay tungkol sa mga disaster risk reduction tsaka mga makabagong paraan, lessons ng mga past disasters. Ipinatigil ang operasyon ng programang ito noong 2017 dahil daw sa kawalan ng pondo ng gobyerno. Pero ipinagpatuloy ito ng University of the Philippines dahil nakita nila ang potensyal nitong maisalba ang milyon-milyong Pilipino mula sa banta ng mga delubyo. Hindi tumitigil yung pag-update ng informasyon. Hindi tumitigil yung paggawa ng mga mapa kasi nagbabago ang ating kalupaan, di ba? Nagbabago ang mga kondisyon, lalo na kapag may climate change. Pag may climate change, yung mga dating maliit lang na baha ay magiging mas mataas na baha. At hindi lang minsan ang dumadating, kung hindi miya't-miya na.